Ang pelikula ay nagbukas sa isang lugar sa Australia nang si Junior, 19 na taong gulang na bata ay dinala sa bilangguan. Si Junior ay lumaki sa magulong pamilya at nagkaroon ng problema sa batas mula noong naglayas siya ng bahay ilang taon na ang nakakaraan. Sa kasalukuyan, siya ay nasentensyahan ng 6 na buwang pagkakakulong para sa tila maliit na pagkakasala. Pagkatapos ng masusing pagsusuri para sa potensyal na armas, inilipat si Junior sa kanyang selda kung saan nakita niya ang kasama niya sa selda, si Eric. Hindi sila nagbahagi ng anumang mga salita, ngunit malinaw na talagang natatakot si Eric sa kung anong bagay. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimulang umangkop si Junior sa mahigpit na gawain sa bilangguan. Madalas niyang napapansin si Brendan Lynch, isang kilalang armadong tulisan, na naglalaro ng chess tuwing break time. Ilang beses ding nahuhuli ni Brendan ang binatilyo na nakatingin sa kanyang direksyon, ngunit hindi siya nagpasimula ng anumang pag-uusap. Gayunpaman, tila regular na nakikipag-ugnayan si Brendan sa isang negosyanteng nagngangalang Sam sa pamamagitan ng telepono ng bilangguan. Bagamat mukhang naglalaro ng chess ang dalawa sa pamamagitan ng telepono, palihim silang naghahanda ng mas malalim na plano. Isang hapon, tuwing lunch break, napadaan si Junior kay Brendan habang naglalaro siya ng chess. Nakita ng binatilyo ang isang galaw para sa checkmate na hindi pa napansin ng kilalang kriminal at inalertuhan siya tungkol sa galaw. Bagamat humanga si Brendan sa matalas na pag-iisip ni Junior, binantaan niya itong igalang ang kanilang mga personal boundaries. Samantala, nalaman ni Junior na si Eric ay pisikal na inaabuso ng isang gang leader, si Dave. Regular nilang kinakaladkad siya sa banyo ng bilangguan habang ang iba ay hindi ito pinapansin na parang walang nangyayari. Isang gabi, sa pagbabalik ng mga preso sa kanilang selda, napansin ni Junior si Eric na nagpapatalas ng talim sa dulo ng sipilyo. Mukhang sa wakas ay nagpa siya na itong lumaban sa pang-aabuso. Gayunpaman, kinaumagahan, nagising si Junior sa nakakakilabot na eksena. Si Eric ay nakaupo sa sahig na may dugong umaagos sa kanyang lalamunan. Ang ginawang sandata ay hindi para kay Dave, ngunit sa halip ay para tapusin ang sarili. Natatarantang sumigaw si Junior para humingi ng tulong ngunit hindi nakaligtas ang kanyang cellmate. Dahil patay na si Eric, sinimulan ni Dave at ng kanyang grupo na gawing target si Junior bilang kanilang susunod na biktima. Isang gabi, habang pabalik siya sa kanyang selda, na-corner si Junior ng mga tauhan ni Dave. Sa kabutihang palad, iniligtas siya sa tamang oras ni Brendan kasama ang kanyang mga tauhan, si Sterlo at Merv. Pagkatapos ay tinawag ng kilalang amo na kriminal si Junior sa kanyang selda para makipag-usap. Sa una, pinangaralan niya ang binatilyo tungkol sa malupit na katotohanan ng buhay bilangguan, huwag makialam o maging handa na lumaban. Ngunit dahil walang sapat na lakas si Junior para lumaban mag-isa, nagmungkahi si Brendan ng kasunduan. Mag-aalok siya sa kanya ng proteksyon para sa natitira sa kanyang sentensya sa bilangguan. At bilang kapalit, kapag nakalabas na si Junior, kailangan niyang gampanan ng anumang gawaing hilingin sa kanya ni Brendan. Humingi ng ilang araw ang binatilyo para makapagdesisyon. Makalipas ang ilang araw, tinambangan ni Dave at ng kanyang gang si Junior at pilit na kinaladkad papunta sa banyo. Ngunit muli siyang nailigtas ni Brendan at ng kanyang mga tauhan. Binugbog din nila si Dave at itinapon siya sa hagdan na nagtapos sa paghahasik niya ng lagim magpakailanman. Sa resulta ng insidenteng ito, sa wakas ay tinanggap ni Junior ang alok ni Brendan. Alinsunod sa plano, pupunta siya sa lugar ni Sam pagkatapos ng kanyang sentensya sa bilangguan. Bibigyan siya ng negosyante ng secured hideout at ng mga kinakailangang armas kung saan kailangan niyang mag-hijack ng isang helicopter. Pagkatapos, pipilitin ni Junior na imaneho ng piloto ang helicopter patungo sa loob ng bakuran ng bilangguan, isakay si Brendan at ang kanyang mga tauhan, at tumakas bago sila mahuli ng mga pulis. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas ay dumating na ang araw ng kalayaan ni Junior. Gaya ng itinuro sa kanya, dumiretso ang binatilyo kay Sam na nagbigay sa kanya ng apartment sa tabing dagat pati na rin ang isang briefcase ng mga kagamitan ni Brendan. Kalaunan ng gabing iyon, dumating si Junior sa apartment at nabighani siya sa magandang tanawin sa paligid nito. Binuksan niya ang briefcase at nakakita ng mga pekeng passport, bagong damit, at pistol sa loob nito. Nang gabing iyon, isang magandang dalaga na nagngangalang Tasha ang pumunta sa kanyang apartment para gamitin ang banyo. Isa siya sa ilang mga kababaihan na pinapanatili ni Sam sa kanyang tabi at ginagamit sa iba't ibang mga gawain. Binigyan niya si Junior ng cash at isang cellphone para makatanggap ng mahahalagang utos. Halatang nabighani ang binatilyo sa kanyang kagandahan ngunit nang matapos ang kanyang gawain ay agad itong umalis.
Sumunod, pumunta si Junior sa trailer ng retiradong sundalo na nagngangalang Private Wilson. Tulad ng utos sa kanya ni Brendan, nakakuha siya ng iba't ibang mga advanced na armas mula kay Wilson. Pagkatapos ng maikling aralin kung paano gamitin ang mga ito, pumunta si Junior sa local agency na nangangasiwa ng mga helicopter flight at nagbobook ng tour. Sa kalagitnaan ng paglipad, naglabas siya ng baril mula sa kanyang briefcase at pinilit ang piloto na ilihis ito patungo sa bilangguan. Samantala, nagawa ni na Brendan, Merv, at Sterlo na gawing hostage ang prison guard gamit ang isang makeshift na kutsilyo. Pinilit nila ang iba pang gwardya na buksan ang main gate at nagmamadaling lumabas doon. Maya-maya, dumating si Junior sakay ng helicopter at lahat sila ay mabilis na umakyat, naiwan ang hostage. Lumipad sila ng malayo at tuluyang nakarating sa gitna ng mining field kung saan naghihintay sa kanila ang sasakyan ni Sam. Iniwan ng piloto na hindi nasaktan, sumakay sila sa kotse at umalis sa lugar. Habang papunta sila sa safe house ni Sam, huminto ang gang para sa mabilis na tanghalian. Habang pumapasok si Merv para bilhan sila ng merienda, isang broadcast sa radyo ang nagulat ng balita ng kanilang pagtakas sa bilangguan. Binanggit ng reporter ang kanilang mga pangalan at krimen. Sa kanilang labis na pagkasuklam, nalaman nilang si Merv ay nagsisilbi ng sentensya dahil sa paglapastangan sa estudyanteng babae ilang taon na ang nakakaraan. Pakiramdam ni na Sterlo at Brendan ay pinagtaksilan sila at naiinis dahil itinago ni Merv sa kanila ang katotohanan ito. Kaya, nang bumalik siya sa kotse, marahas siyang binugbog ni Brendan at itinapon ang kanyang walang malay na katawan sa tabi ng kalsada. Ang natitirang tatlo ay nagmaneho at hindi nagtagal ay nakarating sa apartment ni Sam sa tabing dagat. Bagamat gustong-gusto ni Sterlo ang marangyang lugar, ipinaliwanag ni Brendan na hindi ligtas dito kapag naganap ang pag-atake dahil ang apartment ay bukas mula sa lahat ng panig. Pagkatapos ay naglakbay sila sa mansyon ni Sam, kung saan ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa gagawin nila. Sa pagkabigla ng lahat, ang gawain ay nasasangkot sa pagnanakaw ng 6 na bar ng purong ginto mula mismo sa isang minahan sa labas ng Kalgoorlie. Inayos na ni Sam ang mga security pass sa minahan kung saan maaari silang magpanggap ng mga electrician para makapasok sa loob. Kapag sila ay nagtagumpay, magbabayad siya ng tumataginting na $2 million sa bawat isa sa kanila. Dahil sa napakalaking gantimpala, tinanggap ni Brendan ang deal at nagsimulang maghanda para sa pagnanakaw. Kinagabihan, sa mansyon ni Sam, nakita ni Junior si Tasha. Sinundan niya ito sa labas sa swimming pool at sinubukang kausapin siya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mainitin na ulo na pamangkin ni Sam na si Josh at tinulak siya sa pool. Si Junior, na hindi marunong lumangoy, ay nagsimulang mahirapan at hindi makahinga ng maayos. Ngunit dumating si Tasha upang iligtas siya at kinaladkad siya palabas ng pool. Nagsimulang magtalo ang dalawang lalaki na pinaghiwalay lamang ni Brendan. Nang maglaon, habang naglalakad sa kalye ang napahiyang si Junior, dumating si Tasha sakay ng kanyang sasakyan at inimbitahan siya sa isang Chinese restaurant. Habang naghahapunan, tinanong ni Junior kung bakit nananatili siya sa matandang tulad ni Sam gayong mukhang may sapat siyang pera para mabuhay mag-isa. Bilang tugon, ibinahagi niya ang isang kwento tungkol sa nangyari sa huling babae na nagtangkang tumakas, siya ay tinugis at pinatay. Kinaumagahan, ipinahayag ni Brendan ang kanyang galit tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi na kinasasangkutan ni na Junior at Josh. Bilang isang perfectionist, pinagalitan niya si Junior dahil hinayaan niya ang isang babae na makagambala sa kanya sa nakaatas na tungkulin. Pagkaraan ng hapang iyon, lumipat sila sa isang bagong hideout na inayos ni Sam, isang medyo nakatagong lugar sa kalaliman ng suburb ng Kalgoorlie. Mula doon, naglakbay sina Brendan at Junior sa minahan ng ginto, tiningnan ang lugar at nagplano para sa kanilang pagnanakaw. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa araw ng pagnanakaw kung saan ang buong grupo, kabilang si Josh, ay pumasok sa minahan. Nakabalat kayo sila bilang mga normal na mukhang electrician. Sa labas, ang kaibigan ni Brendan na lokal na race car driver na si Steve ay naghihintay sakay ng sasakyan para sa pagtakas. Binabantayan din niya ang sinumang potensyal na pulis na darating sa minahan. Gaya ng itinalaga, umakyat si Junior sa loob ng ventilation duct ng minahan at gumapang sa silid kung saan pinoproseso ang maruming ginto upang maging solid ang mga gold bar. Bigla siyang bumaba mula sa ventilation duct at tinutukan ang lahat ng baril. Pinigilan niya ang mga manggagawa na magpatunog ng panic alarm at binuksan ang daan para sa ibang kasamahan na makalusot ng hindi na dedetect. Pagdating sa loob, nanguna si Brendan at pinilit ang dalawang empleyado na isagawa ang proseso ng paggawa ng dumadaloy na likidong ginto sa mga solid bar. Maayos na sana ang lahat,
ngunit nataranta si Josh at nauwi sa pagbaril sa paa ng isang empleyado. Si Brendan na galit ay tinuruan siya ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng malakas sa mukha. Ngunit nangyari na ang pagkakamali at sa lalong madaling panahon pagkatapos, inalertuhan sila ni Steve sa papalapit na sirena ng pulisya. Si Brendan, kasama ang iba pang crew, ay kumuha ng 6 na gold bar at sinimulan ang kanilang pagtakas. Habang nagkukunwari bilang mga manggagawa, naabot nila ang outer perimeter ng minahan nang walang anumang problema. Pagkatapos ay ginamit nila ang mga hostage bilang mga kalasag at nagawang tumakas sa minahan gamit ang nag-aantay na sasakyan sa pagtakas. Ngunit ilang sasakyan ng pulis ang nagsimulang humabol sa kanila, patuloy na pinapaputukan ang kanilang sasakyan. Nang makarating hanggang sa labas ng Kalgoorlie, isang bala ang tumagos sa tiyan ni Sterlo na malubhang nasugatan siya. Pagkatapos ng matinding habulan, sa wakas ay nagtagumpay si Steve na madaig ang mga pulis na naging sanhi ng pagbangga sa isa't isa ng maraming humahabol na sasakyan ng pulis. Ngunit sa puntong ito, napagtanto ni Sterlo na hindi siya makakaligtas. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya na ang kanyang bahagi sa ninakaw na ginto ay ibigay sa kanyang maliit na anak na babae. Nalungkot ang grupo sa kanyang pagkawala ngunit wala silang pagpipilian kundi magpatuloy. Maya-maya, itinago nila ang kanilang sasakyan sa loob ng truck at tumungo sa kanilang safe house. Ngunit inutusan sila ni Sam na idispatcha muna ang sasakyan at alisin ang anumang ebidensya. Kaya naman, pinaandar ni na Brendan at Junior ang kotse sa malayong lokasyon, sinunog ito habang nasa loob pa rin ang katawan ni Sterlo, at pagkatapos ay itinulak ito palabas ng bangin. Habang bumabalik sa kanilang safe house, nakatanggap si Junior ng mensahe mula kay Tasha na nagbabala na tinraidor sila ni Sam. Nag-alala ang dalawa kaya palihim nilang binisita ang isang libingan kung saan nagtago ng pera si Brendan. Alam nila na ipapa-convert ni Sam sa pera ang ginto sa Melbourne kaya inimpake nila ang kanilang mga gamit at sumakay sa tren patungo sa parehong lungsod. Sa tren, muling nakasama ni Junior si Tasha at ang dalawa ay naghalikan sa banyo. Pagkarating sa Melbourne, humanap sila ng murang motel na matutuluyan para hindi makaakit ng anumang atensyon. Gayunpaman, hindi pabor si Brendan sa namumuong pag-iibigan sa pagitan nila. Isang gabi, habang si Tasha ay nasa labas para bumili ng pagkain, binalaan niya si Junior na maaaring maging hadlang si Tasha sa kanilang mga plano dahil sa kanyang nakaraan. Upang matiyak ang maayos na landas sa hinaharap, ipinangako ni Brendan na bibigyan si Junior ng mas malaking bahagi ng pera na humihiling sa kanya na putulin ang relasyon sa kanya. Sa kasamaang palad, nasaksihan ni Tasha ang pag-uusap na ito at labis na nasaktan. Tumakbo siya palayo sa galit ngunit hinabol siya ni Junior, desperadong sinusubukang ipaliwanag ang kanyang panig. Sa halip ay binalaan ni Tasha si Junior na kapag natapos na ang trabaho, maaaring iwanan siya ni Brendan tulad ng iminungkahing gawin niya sa kanya. Samantala, ang isa sa mga hitman ni Sam, si Wayne, ay natunton ang motel at natagpuan si Brendan sa loob. Itinutok niya ang baril sa kanya at ibinalita na naglagay si Sam ng pabuya sa kanyang ulo. Gayunpaman, minanipula ni Brendan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkumbinsi kay Wayne na inuuto din siya ni Sam. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong at nangako na gagantimpalaan siya ng mas malaking halaga ng pera. Nang marinig ito, agad na tinanggap ng Sekim na si Wayne ang alok. Kinaumagahan, pumunta sina Junior at Brendan sa lugar kung saan nakatalagang iabot ni Sam ang mga bar ng ginto. Saktong dumating sila at nakitang ibinigay ni Josh sa dealer ang briefcase na naglalaman ng mga gold bar. Biglang nag-ambala ni Wayne ang kanilang palitan na dumating mula sa kung saan sakay ng pickup truck. Binangga niya ang mga ito ng buong bilis at pinaharurot ang kanyang truck sa kotse ni Josh na ikinamatay ng ilang lalaki sa proseso. Sinamantala ni Brendan ang pagkakataong ito para itumba ang natitirang mga lalaki at kunin ang briefcase. Nang matapos ang unang bahagi ng kanilang misyon, tumungo sina Junior at Brendan sa kinaroroonan ni Sam para harapin siya at tapusin ang problema. Pagdating doon, hindi nag-aksaya ng oras si Brendan at binaril si Sam ng 2 beses sa tiyan. Nauwi ang kanilang tunggalian sa brutal na pagtatapos. Kasunod nito, nakahanap sina Brendan at Junior ng motel para magpalipas ng gabi. Habang itinatago ni Brendan ang briefcase ng ginto sa ilalim ng kama, gumawa ng dahilan si Junior para lumabas at ipinadala ang lokasyon ng motel at mga susi ng kwarto kay Tasha. Ang dalawa pagkatapos ay bumili ng bangka para sa kanilang sarili, nagpaplanong umalis ng bansa para sa kabutihan. Kinaumagahan, sumakay sina Brendan at Junior sa kanilang bangka. Gayunpaman, tulad ng babala ni Tasha, ipinagkanulo ni Brendan ang binatilyo, nag-alok lamang sa kanya ng maliit na parte ng ginto.
Ngunit pagkatapos gumugol ng ilang buwan kasama ang dalubhasang kriminal tulad ni Brendan, natuto si Junior ng ilang sariling pakulo. Inaasahan na niya ang pagtataksil na ito, kaya buong tapang niyang isiniwalat na ibinigay niya kay Tasha ang lokasyon ng motel. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga gold bar, pinalitan ng mga walang kwentang bato, at itinago ang tunay na ginto sa isang lugar. Galit na galit sa nalaman, kinaladkad ni Brendan si Junior sa tubig at ang dalawa ay nauwi sa matinding sagupaan. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging si Brendan lang ang lumabas sa ibabaw dahil hindi marunong lumangoy si Junior. Ngunit hindi nagtagal ay hinila niya ang nalulunod na binatilyo at muling umakyat ang dalawa sa bangka. Sa kalaunan, walang nakitang punto si Brendan sa pakikipag-away at nautakan siya ng binatilyo. Sa kabilang banda, ipinangako ni Junior na ipapadala kay Brendan ang kanyang makatarungang bahagi ng pera at pagkatapos ay sumakay sa maliit na bangka patungo sa baybayin. Nang maglaon, bumalik si Brendan sa pananatili sa motel kung saan sa kalaunan ay nahuli siya ng mga pulis at ibinalik sa bilangguan matapos siyang makilala ng isang tag-aron na babae. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Brendan bilang isang taong tuluyan ng nagbago, isang taong tumanggap sa kanyang kapalaran. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nakatanggap siya ng liham mula kay Junior na nagdedetalye sa lokasyon ng kanyang bahagi sa ginto. Nagdulot ito ng panibagong pakiramdam ng pag-asa kay Brendan habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang selda. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.